Ang sabi po ng driver ay nawalan daw po siya ng preno. Yun ang sinasabi ko. So wasak po yung tindahan at nagreklamo po kayo sa kanila. Ayaw po kayong bayaran o ayaw makipag-usap sa inyo. Ayaw po, wala pa akong makausap na maayos. Pag tayo pong makipag-usap dito, mababayaran po kayo. 101%. Mag-i-issue po kami ng show cause order dyan sa respondent po na bus company. Pag nagmatigas itong DLTV, cancelan niyo po yung prangkisa nito. Ma'am, mababayaran po kayo. Yung driver kasama sa papatawag natin, pinakamalaking may kasalanan dito yung bus company. Oo. Disiplinahin natin mga to. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Jacqueline. Kamusta po kayo ngayon matapos po kayong maere sa aming programa nung nakaraan? Okay naman po. Nakahinga-hinga na ng maluwag. So, ito po bang DLTV ay nag-reach out po sa inyo matapos po kayong maere? Opo, tawag sila ng tawag sa akin. Hindi ko po sinasagot kasi nakalapit na po ako sa inyo Kasunduan po kasi namin doon na nakikiusap yung inspector. Pag nagawan ko naman daw ng quotation yung damaged property, ay agad naman daw nilang babayaran. Tapos nung nakagawa na po ako ng quotation para doon sa damage, andun na po yung pinaikot-ikot nila ako. So, gaano katagal po kayo pinag-antay nitong DLTV? Almost mahigit po 1 buwan Gaano po naka-apekto sa negosyo nyo itong nangyari? Malaki po. Mga tauhan ko po dito sa restaurant na to, alos dito po umaasa. Tapos yung pamilya nila dun sa probinsya, pinapadalahan din naman nila expenses pang bili ng bigas nila. Tapos dahil nga po dun sa insidente nangyaring yun po ay alos wala kaming napasok na customer dahil nga dun sa sira, nawala yung mga signboard, tapos wala na rin ako masahod dun sa tao kasi wala nga pong napasok na income sa amin. Ma'am, nabanggit mo kanina na may mga nasira. So bukod po dun sa signboard, ano-ano pa po yung nawala sa inyo? Isa pa po yun na nakaapekto dun sa, kasi construction delivery po ako sa mga hardware. Yung mga pinamili ko po noon ay napasama din po dun sa nasirang yon. Tapos yung motor ko po na ginagamit ko rin po pan-deliver, nandun din po yun nasira. Tapos yung may mini grocery din po kami dito, kunting bigasan, tapos yung rep, yun po yung mga napasama po dun sa nasira. Ma'am, kung inyong susumahin, nasa magkano po yung aabutin nitong mga damages? Bukod po dun sa daily income namin ay nasa 458,990 po siya lahat. Pinaikot-ikot nila ako, pinabalik-balik nila ako na hindi ko alam kung saan ako pupunta. Taon daw ang bibilangin bago daw ako maaprobahan. So ma'am, ngayon po ano po ba yung gusto nyo pong mangyari? Yun po, ang akin lang naman po sa akin dun mabayaran po ako Wag po kayo mag-alala ma'am dahil gaya nga po ng sinabi po ni Sir Rafi ay tutulungan po namin kayo para po mabayaran po yung mga nasira po dito sa inyong restaurant at pupunta po tayo doon sa LTFRB nang magkaroon po kayo ng settlement ni DLTV. Ma'am, saan po dito yung nabangga po yung DLTV bus po dito sa inyong restaurant? Bali, banda dito po siya. Ito po kasi tindahan namin siya. Tapos ito naman po ay stocking room ko siya. Nagkataon po noon na na-disgrasya ng DLTV bus. Ito pong malaki po siya na space na tindahan po talaga namin. So ibig sabihin po, ito pong kinatatayuan natin ay kumbaga meron siyang bubong kumpleto, talagang closed. Opo, kompleto po siya, close po siya. Talagang naman at mga mahalaga po ang items na nakalagay. Bukod po dito sa pwestong ito, hanggang saan po inabot ng pagkakabangga ng bus? Simula po dun sa may yun, kasi yan po ay may poste na
Nagko-connect din po sa taas namin sa kuryente. Yun pong wire po ng kuryente ay bumaba. Delikado pa nga po yun makadisgrasya sa mga bata dahil hindi rin nagawan agad ng poste. Nung time po ba na yun ay marami pong tao dito sa lugar nyo? Wala naman po. Sa kabutihan po ng palad. Ito po yung napasama sa disgrasya, sa insidente po. So kung makikita po natin, sira na talaga siya. Opo, alos hindi na po siya mapapakinabangan. Maayos man po siya pero mahirap na eh. Wala na rin side mirror, sira na rin talaga yung harapan niya. Opo, basag na po. Ang party list na masasandalan. Axia yes! Number 68 sa balota. Magandang araw po sa inyo, Sir Diego. So sa part po ng LTFRB, ano po ba yung ating naging action para po dito sa concern po ni Ma'am Jacqueline po against sa DLTV bus? Nung natanggap po namin yung reklamo po ni Ma'am, inisyawan po namin agad ng show cause order yung DLTV po. Sir, ano po ba yung nilalaman nitong show cause order po? Doon sa show cause order po, nandun po yung hearing, schedule po hearing, tsaka pinapasagot po natin yung DLTV po para dun sa incidenteng nangyari. So ngayon po, Sir Diego, ano na po ba yung status nitong case ni Ma'am Jacqueline against DLTV? After po nung Senate hearing, nagkasundo po, nagkaayos po yung DLTV tsaka po si Ma'am para po isettle na lang po yung insidente. Ngayon po, dumulog po sila dito po sa opisina namin para po formal na magkaayos po sila. Ngayon po, hawak ko po yung check na ibibigay po ng DLTV para po kay Ma'am. Nandito po sa check, hawak ko po ngayon ay 400,000 po ang nasa check. So ano po ba yung next natin gagawin once po na ibigay na po natin itong check kay Ma'am Jacqueline? Bali, pinirma na lang po sila dun sa affidavit of desistance tsaka po dito sa quit claims para po ma-formalize po yung settlement po nila. Nabanggit nyo kanina na may show cause order nga po. So ngayon po na nag-settle na sila, ano po ba yung gagawin natin sa part po ng LTFRB? Isasama na po namin to sa record, yung quit claims tsaka yung affidavit of desistance nila. Iakit na lang po namin sa board. Bahala na po yung board yung mag-desisyon kung ano po na po yung gagawin dun sa kaso. Ano po, sana ma'am, okay naman po yung sa inyo nung bus company, yung pagkakaayos ninyo. Ito po yung check na galing po sa bus company, 400,000. Thank you po na solusyonan po yung problema ko. Tapos bangon na lang po uli. Marami pong salamat sa tulong niyo po. So bago po ang lahat, i-check nyo po muna yung cheque and then ito pong affidavit of desistance, yung quit claims and then yung 3 signatures nyo po na kailangan para formal na nating ma-close itong case po. Rapid tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan, mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho ng mga tao. Na sa buhay ibinangon niya, idol, napakasarap. Sir, maraming salamat po sa tulong niyo. Thank you po. Nabayaran na po nila ako. Hindi ka naman kinuripot. Tama naman po yung bayad. Hindi Happy naman kayo. po. Tama naman po yung binayad sa akin. Okay, Okay naman po. You're very welcome anytime. Basta meron pa kayo ulit ng problema, andito lang po kami para sa inyo, ma'am. Thank you po, madam. Thank you po. Napag-alaman ko sa DLTV na dapat yan sila may insurance, comprehensive, saka third-party liability. Doon sa TPL, ang binabayaran lang daw doon yung pag nasagasaan yung tao. Although sa insurance, yung pasahero nila bayad.
mababayaran in case of accident. Pero yung property na nasira, hindi raw kasama sa TPL. Ang sinisisi nila ay yung Insurance Commission. Kasi raw, yun daw ang naging setup at yun daw na pag-usapan sa Insurance Commission. Aba, di pwede yan. Gusto ko pa-imbestigan itong mga taga-TPL na third party liability. Baka yung iba dyan, racket to ng mga taga-LTO. Yung iba, i-recommenda pa, susulat pa, dito ka bumili ng TPL. Racket! Tapos pagdating ng araw na nagkaroon ng aksidente, ano pala ito, fly by night. Walang pambayad. So ngayon, itong nagpa-insure na bus company, kung ano masakyan, mahirapan magbayad. Attorney David, sir, alam niyo po yung TPL, third party liability insurance? Yes sir, alam ko po. O bakit po ninyo pinapayagan sa TPL na yan, ang covered lang kapag nakakaksidente, yung policy holder ay yung tao lang na perwisyo, pero yun daw pong naperwisyo na property o nakabangga ng tulad nitong case namin, nakabangga ng karinderya at nawasak, hindi kasama rin po sa coverage. Ba't yung pinapayagan yun, sir? Senator, sa tingin ko po hindi totoo yun dahil ang pagkakaintindi ko kasali ang damage to property noong third party doon sa aksidente. Ang ibig sabihin, yung kung sino yung nasagasaan or kung sino yung nabangga nung kotse na third party siya. Ibig sabihin, third party siya from the may-ari ng kotse, which is the insured, yung insurance company, at saka yung nabangga. Ang third party insurance, ang standard na kontrata noon, kasama yung property. Well, if what you're saying is true, bakit po nahirapan yung DLTV na bayaran yung property? Nung sa hearing, sabi niya, hindi raw kasi covered. So, kayo pong sinungaling o sinungaling po yung attorney ng bus company na kausap po ng hearing? May I ask, Senator, kung anong kaso po yun? Insurance Commission po ba yung kaso? Well, hindi na po pinakaso. Binayaran na po agad dahil nag-hearing po ako. This is what I need you to do, sir. Imbestigahan niyo po lahat ng TPL, lahat ng insurance. Especially itong mga TPL na ginagamit ng LTO. I-audit niyo po, sir. Magkaroon kayo ng auditing. Sarain niyo po. Tanggalin niyo na po yung mga fly-by-night dyan. Dapat yung mga legit lot, may kakayahan, may capability na magbayad talaga kapag yung policyholder ay nangangailangan ng kanilang pagbayad doon sa nadisgrasya ng policyholder ng TPL. Can you do that? Yes, sir. Magre-recommend po ako na dapat investigahan yung mga fly-by-night. Bilang Committee Chair, Senate Public Services at sakop po yan na nagpapa-insure po yung mga bus companies, mga jeepneys and taxis. Kailangan ko po ng report from you next week. Submit it to my office kung ano po yung mga ginawa niyong investigation at ano na po naging takbo na inyong investigation. Can you do that by Monday? Otherwise, patatawag ko po kayo sa hearing. Susubukan ko, Senator. Sir, listen to me. Pag ako pong kausap nyo, huwag susubukan. Ang gusto ko marinig, gagawin ko sa ngalan po ng public service. Gagawin ko po sa ngalan ng taong bayan. Thank you, sir. Attorney Wendell Dinglasan, legal consultant ng LTO. Totoo ba yung sinabi ni Attorney David ng Insurance Commission na yung TPL kasama po doon na damage to property, hindi lang po yung perwisyo sa tao? Totoo po yan. Kaso ang problema po dyan, Senator, medyo mababa po yung makukuha na amount. That's why we are also looking into a more comprehensive insurance, Senator, dito sa aming pag nagre-register na sakyan sa LTO. Ganito gawin natin. Bakit hindi nyo na lang po i-require na maging comprehensive na lang ang coverage sa lahat ng mga public transport? Actually, that would require, Senator, a dialogue between the LTO and the Insurance Commission. Last year po, may pinadalang sulat sa amin yung mga transport leaders po through LTO, pero submitted to the Insurance Commission para po pataasin yung magiging saklaw ng insurance pag nagre-register ng sasakyan. I don't know if the Insurance Commissioner remembers this letter. Attorney David! Yes, sir. Mukhang sa inyo ang problema. Hindi sa iyo, personally. Sumulat na palang sa LTO para pataasan po yung coverage sa TPL. Mukhang nagbibingi-bingian lang kayo dyan. Senator, hindi po totoo yun. In fact, recently, dinoble ng Insurance Commission yung coverage ng third-party liability. Kung hindi ako nagkakamali, parang from 100,000, naging 200,000 na eh. Ano po yan? Sa tao o sa property? Sa tao po, sa tao. Property pinag-usapan natin, ha? Yes, sir. I think pati yung sa property tumaas din eh, ng 100%. Hindi lang ako sigurado kung... Okay, so magkano po yung tumaas from 100%? Baka naman from 1,000, ginawa yung 2,000 na lang coverage, 2,000 pesos, di ba? Hindi naman gano'n. So magkano po, sir, ang coverage? Sir, I have to check kung ano yung coverage.
I think mga 100,000 yun. Attorney Wendell, kasi nalilitan kayo. Magkano po ba dati? I think it's 100 po. Sabi ni Attorney David, 100,000 sa tao. Gusto ko po yung sa property na nasira, nawasak. Kung property, Senator Rafi, I think it's 50,000 po, if I'm not mistaken. Pero bago niyan, Apo. mas mababa sa 50,000 kaya gustong gawing pataasan. I think the existing po is 50,000, if I'm not mistaken, na gusto pong ipataas ng mga taga-transport ng 100,000. Attorney David, Yung pong 100,000, yun na yung existing right now. But I have to check the Senator Tulfo. kasi kung existing yung 100,000, bakit nahirapan yung DLTV? 40,000 lang ang hinihingi nung halaga ng damage nung complainant namin. Hindi niya babayad-bayaran yung 40,000. So kinailangan pang bumunot sila sa sarili nilang bulsa. Taasan niyo po. Gawin niyo pong 100,000. At saka at the same time, mag-usap po kayong dalawa, LTO and Insurance Commission. Paimbestigahan niyo po yung mga fly-by-night. Attorney Wendell, kailangan nilang mawalis dyan. Okay ba? Yes po, Senator. Tomorrow po, I will talk to the Executive Director and the Assistant Secretary regarding this. Thank you, sir. Asahan ko po yun, sir. Sir, pwede ba sa Monday din mag-submit din po kayo ng report sa amin kung ano po yung mga programa ginagawa kayo, mga hakbang na para mapaganda naman po, mapaayos po yung TPL natin at yung mga insurance coverage ng lahat ng mga sasakyan, especially sa public transport. Yes po, Senator. We will submit that on Monday po. Maraming salamat po sa inyong dalawa attorneys. Thank you po. Thank you, Senator Tulfo. Maraming salamat po, Senator. Thank you.